Kamusta mga tol? Nagde-demand ng Pet Malu na A-list na center si Papa Luka Doncic ha? Sino-sino ba ang pwede lang makakuha dyan? May tirahin na natin yan, pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Hi game, Messi po, si Eshkel, hype na to. Nung kinuha ng Lakers si Papa Luka, eto daw yung promise nila mga tol eh. Ngayong summer ng 2026 daw, magpapasabog talaga ang Lakers. Kaya yan na nga, nagre-request na nga si Papa Luka ng sentro ngayon sa Lakers. Unang-una, posibleng makasali ang Lakers sa trade, diba? Kay Giannis Antetokounmpo trade. Pero hawakan nyo muna itlog nyo kasi hindi naman si Giannis Antetokounmpo yung makukuha nyo eh. Ang posibleng makakuha ng Lakers dyan, si Khalil Warehouse ng Miami Heat. 7-footer, 22 years old, 230 pounds. Hindi siya ka-age si Papa Luka mga tol kasi 27 years old na si Pogi-Pogi Papa Luka ha. Pero ang tanong, A-list center pa talaga yan si Khalil Warehouse? Ito yung sinasabi ko last time, di ba? Sobrang underutilized talaga nitong batang to kasi 22 minutes per game na siya naglalaro eh. Pero nag-average pa rin siya 11.1 points, 9 rebounds, 0.7 assists, 0.8 steals at 1.1 blocks per game. Tapos 53% sa field goals at 39.5% sa 3 points ha. Isipin nyo yan mga tol, 22 minutes per game na siya naglalaro tapos ganyan na yung average niya. Gawin natin starter minutes siguro 33 minutes per game tapos gamitin natin ang simpleng math lang ha. Ang magiging average niya 16.7 points, 13.5 rebounds at 1.6 blocks per game. Ayos! Yung laruan ni Khalil Warehouse mga tol ganito ha, 63.2% siya sa loob, mataas talaga yan dahil sa ganyan no, abangers na siya tapos biglang kaya aliup eh, dak. Yan, bagay ba kay Papa Luka yan ganyan? Oo naman diba? Magaling pumasa naman ganyan kaya aliup si Papa Luka tapos pogi pa eh. Kahit yung mga gantong pasa, pwede talaga kay Papa Luka yung mga ganyan eh. Tsaka kita nyo galing sa poste yan mga tol ha. Yan, important yung ganyan mga tol. Yung ganyan galing sa poste tapos biglang ayalip agad kasi na-open talaga sa ilalim eh, no? Nasa labas kasi ang kompesa, ganyan, no? Dak. Ano ito si Khalil Warehouse mga tol? Low post threat talaga to, ha? Pwede mong bagsakan na ng ball sa ganyan sa poste tapos kaya na niyang miskos sa ganyan. Okay, pa isa, tingnan nyo, galaw nyo sa poste mga tol. Shake and bake, tapos biglang peke, alaladyo mo eh, no? Aswakalim ng semi-hook, nice! Tingin ko mga tol, parang pares lang silang dalawa ni Gary Ayton kung gaano sila kagaling sa low post, ha? Siguro mas may galaw lang ng konting-konti pa, ito si Khalil Warehouse. At dahil din sa mga low post moves na yan, kapag napasahan siya sa pick and roll na ganyan, kahit may bantay pa yan, kaya pa rin talaga niya makascore eh, no? At ito mga tol, legit na alley-oop trend talaga to, ganyan, no? Medyo mahina yung pasa, pero kinuha pa rin eh, no? Nice, dak! At yung mga ganyang ay alley-oop, napaka-importante talaga niya kasi si Papa Luka magaling pumasa ng mga alley-oop yun, di ba? Tapos pogi pa. Ang malaking pagkakaiba kay Gary Ayton, eto. Kung si Gary Ayton sa mid-range, eto sa 3 points tumitira eh. At talagang mataas yung 39.5% niya sa 3 points ha. Sentro kasi ito eh. Legit na may tira talaga sa 3 points siya si Khalil Warehouse. So kapag dinouble team sa pick and roll, si Papa Luka na ganyan, delikado talaga yan kasi 3-pointer yung sentro nila eh. Hindi yan champa mga tol, legit talaga yan eh. Almost 40% sa 3 points tapos 3 attempts per game tapos ganyan kaganda yung release ng bola. Ganda, diba? Okay dito sa rebounds, kahit sa offensive rebounds, 2.8 offensive rebounds per game 2 eh. Isipin niya mga tol, pang 30 siya sa buong NBA sa offensive rebounds, kahit na 22 minutes per game lang nilalaro niya eh. Ito mga salaksak lang na ganito. Ito, for development pa talaga to kay Khalil Warehouse eh, no? Pero kaya din naman niyang i-atras mula sa high post na ganyan. Dinahandaan na lang niya i-atras, hindi naman kailangan talaga isalaksak eh. At yung pinakamalaking pagkakaiba kay Gary Ayton, depensa mga tol eh. Legit na shot blocker talaga to si Khalil Warehouse, ganyan, no? Pwede na magpahinga ngayon ng konti si Papa Lucas, depensa, diba? Palagi tamad dumipensa yung pogi na yun eh. Hindi naman to mala alien Victor Wembanyama, mas mutataha, pero okay talaga to, ganyan, no? Baos pasitan. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang tumira sa harap nito. Hindi tulad ni Gary Ayton, pinapanood lang yung tumitira eh. So ang tanong kanina, A-list center ba talaga to si Khalil Warehouse? Actually para sa akin mga tol, B-list center to, hindi pa to A-list eh. Pero pwedeng makarating talaga siya doon ha. Pwedeng maging A-list sa sentro din talaga to kasi napakataas talaga ng potential nitong batang to eh. Upgrade talaga to kay Gary Ayton mga tol kasi sa midrange lang lamang si Gary Ayton dito eh. Pero sa ibang parte ng laro, depensa, offense sa loob, tsaka 3-point shooting, lamang talaga lahat si Khalil Warehouse kay Gary Ayton. Okay, like mo, hype ka, ano na? Magpapalit na ka ng Central Lakers, di ka pa rin mag-like ka na! Pangalawa, si Jalen Duren ng Pistons ha. Unang tanong, kaya ba talaga makuha ng Lakers si Jalen Duren mga tol? Ang sagot dyan, oo naman syempre, pero komplikado kasi yan eh. Una, restricted na free agent si Jalen Duren, so kahit ano pang offer ng ibang team ha, kaya talaga tapatan ng Pistons yan kahit magkano pa yan. At saka pag inopera kasi ng Lakers yan, meron 48 hours para i-match ng Pistons yung offer nila. Pero yung perang in-offer ng Lakers kay Jalen Duren during that time, naka-tie up yun eh. Hindi nila pwedeng i-offer sa ibang tao yun ha, habang hindi pa tapos yung 48
48 hours o hindi pa tinatapatan ng Pistons yung offer nila. Kaya mawawala ng flexibility ng Lakers kapag ganun. Ang posibleng kontrata ni Jalen Duren sa Pistons mga tol, around 200 million to 220 million for 5 years. Samantalang sa Lakers naman, ang pwede nilang i-offer dyan, 177 million for 4 years. So ang pinaka-posibleng way para makakuha ng Lakers Duren mga tol, via sign and trade talaga eh. Eh di ba, isa-sign pa nga lang ng Lakers si Baby Backribs, di ba? Ayun, hindi ako magugulat kung biglang mangyari to eh. Sign and trade si Baby Backribs, kapalit ni Duren na sign and trade din. Ang sabi pa ng chismosa akong kapitbahay, yung Lakers daw have done their due diligence na daw para makakuha si Jalen Duren eh. So antay-antay na lang siguro mga naglalaway na fans. Last season, 19.5 points, 10.5 rebounds at 0.8 blocks per game ito si Jalen Duren ha. Tapos 65% pa sa field goals, napakataas. Pero dito tumitira ng 3 points to eh. Yun ang malaking pagkakaiba nila ng Khalil Warehouse mga tol ha. Mas malakas sa ilalim tsaka sa rebounds kay Khalil Warehouse, kapalit ng outside shooting naman ni Khalil Warehouse. Ang tanong eh, A-list center ba to mga tol? O kapares na to ni Gary Ayton? Actually, oo, para sa akin, A-list center talaga to si Jalen Duren eh. One of the most bato-bato tsaka athletic na big man sa NBA ngayon to, diba? At naging all-star pa nga to ngayong season at kasali pa siya sa All-NBA third team. Para sa isang 22 years old pa lang, 6 na sentro tapos 4 years na sa NBA, gagaling pa talaga to ha. Kaso, bagay ba siya sa laro ni Papa Luka? Actually, mas bagay para sa akin si Khalil Warehouse eh. Dahil nga, walang outside shooting to mga tol eh. Pero kung kukunin ulit ang Lakers si Lolo Bron, mas bagay talaga to si Jalen Duren para sa Lakers. Malakas sa rebounds to, diba? Para may taga-rebound ng mga baldog ni Lolo Bron. Pangatlo, ito si Tina Turner ng Milwaukee Bucks, ang dating starting center ng Pacers sa finals kalaban ng OKC. Ito mas madali itong makuha kasi diba, sabi natin kanina, dun sa trade kay Giannis Antetokounmpo, kung mai-involve ang Lakers doon, pwede nilang makakuha si Khalil Warehouse eh. Di ganun din, pwede rin nilang makakuha si Tina Turner. Last season, ang average ito sa Bucks, 11.9 points, 5.3 rebounds, 1.5 assists, 1.6 blocks, 44% lang sa field goals, at 38.3% sa 3 points. Ang laki ng binaba dyan mga tol eh, no? Kasi sa Pacers dati, ang average niya, 15.6 points, 6.5 rebounds, 1.5 assists, 2 blocks, 48.1% sa field goals, at 39.6% sa 3 points. Ang taas eh, no? Ang tingin ko naman dito kay Tina Turner mga tol, parang si Khalil Warehouse din to eh. Minus the alley-oops ha. Kung si Khalil Warehouse may mga low post moves, etong si Tina Turner naman, more on floor spacer naman to. Mas nalabas talaga yung pesa niya kaysa sa loob eh. Pero sa mga pick and roll, okay din naman to, walang problema dun eh. Pero kung ito ang kukunin ng Lakers mga tol, asahan nyo, more on pick up ang magagawin ng Lakers kaysa mga pick and roll. Para ma-utilize talaga nila yung outside shooting ito si Tina Turner. Kasi maaasahan talaga ang 3 points ito mga tol, 3-pointer talaga to eh. Kapag dinobotin si Papa Luka, diba, malamang maraming makitira talagang 3 points si Tina Turner. Kung naging effective si Tina Turner kasama ni Tyrese Haliburton, eh for sure, ganun din yung mangyayari kapag si Papa Luka na yung kasama niya. Mas more on scoring si Papa Luka, pero yung pa nga yung magpapaganda dun eh. Mas malilibre palagi si Tina Turner kasi nakatutok ang depensa kay Papa Luka, pogi kasi eh. Ang tanong, A-list center din ba to si Tina Turner? Ang sagot ko dyan, hindi. B-list center lang to si Tina Turner. Pang-apat, si Walker Kessler ng Utah Jazz. Last season, ang average nito mga tol, 14.4 points, 10.8 rebounds, 1.8 blocks, 70.3% sa field goals, at 75% sa 3 points. Napakataas kasi naman, 5 games na siya naglaro last season eh. Na-injured kasi eh. Eto, traditional center to mga tol ha. Puro sa loob talaga ang tira nito. Kaya nga ang taas ng field goal percentage niya eh. Mula rookie season niya, ang field goals niya, 72%, 65.4%, 66.3%, at 70.3%. O di ba ang taas eh. Doon sa 5 games na nilaro niya last season, tumira siya ng total na 8 3 points mga tol. 6 doon pumasok kaya 75% eh. At kung titingnan nyo, yung bitaw niya mukhang nag-practice talaga sa 3 points mga tol eh, no? Okay yung bitaw, may kumpiyansa na talaga eh. Pati yung loobo ng tira niya sa 3 points, mataas talaga. Mukhang nag-practice talaga, no? So medyo intriguing talaga to para sa akin kasi kung meron talagang tira to sa 3 points, okay talaga to. Mas solid sa defense to kaysa kay Khalil Warehouse. At bagay talaga to kay Papa Luka kasi more on pick and roll talaga ang laruan nito eh. Pero kung wala naman siyang tira sa 3 points, mas okay pa rin para sa akin si Khalil Warehouse kaysa sa kanya. Para makakuha ng Lakers to, malamang ganun na naman, via signing trade na naman eh, no? Ang huling balita ng chismosa kong kapitbahay, at least 2 first round picks ang hinahanap ng Utah Jazz para dito kay Walker Kessler. Ang tanong, A-list center din ba ito si Kessler mga tol? Ang sagot ko dyan, pwede pero dipindi. Kung gagaling talaga sa 3 points to, kagaya nung bago siya na-injured, A- to para sa akin eh. Kung hindi naman, nagagaya na siya ng dati na traditional na center tapos parang role player lang, di ba? B-list center lang para sa akin ito si Walker Kessler.
At panghuli, etong si Sabonis ng Kings ha. At ito mga tol, talagang active na tinitrade ng Kings to ngayong off-season 45.5 million ang salary ni Sabonis. So again, ang hirap tapatan ng salary na yan para sa Lakers no. Unless na lang kung maisasama nila si Baby Buckets by sign and trade. Pero I think hindi mapayag ang Kings sa one-on-one trade lang yan. Kailangan dagdagan pa ng Lakers yan. Kunwari, si Rukawa Hachimura tsaka first round picks, diba? So ang mahal talaga nung si Sabonis para sa Lakers. Pero ito, bagay talaga to para kay Papa Luka mga tol, kasi magaling sa pick and roll to At inside operator talaga to mga tol. Kapag napasahan ni Papa Luka sa pick and roll to, GG na talaga yun. Last season, ang average nito 15.8 points, 11.4 rebounds, 4.1 assists, 0.2 blocks, 54.3% sa field goals at 18.5% lang sa 3 points Pero 19 games na siya naglaro last season At double-double machine talaga to mga tol. Tapos nakagawa pa nga siya ng 26 sa triple-double noong 2023 to 2024 season. So legit talaga to si Sabonis mga tol Tsaka may star quality talaga to Pwede mong idaan yung offense sa kanya Daan mo sa high post sa kanya o kaya ipasa mo sa kanya sa low post. Kaya talaga makascore nito Ang tanong na naman, A-list center ba to mga tol? Oo, sa tingin ko sa lahat ng binanggit ko kanina, ito talaga legit to. A-list center talaga to At talaga makakatulong to para sa Lakers. Pwede itong maging second option sa offense kasunod din Papa Luka. O ayan na, teka, may hahabol pa pala. Si Gary A ito na lang daw uli mga tol no? A-list naman daw siya Alisto siya sa opensa pero tamad tsaka butaw sa depensa. So ayan mga tol no? Sino ang gusto nyo makakuha ng Lakers sa mga binanggit natin? Para sa akin, ang pinaka-posible dyan mga tol, si Khalil Warehouse talaga Malamang maghali mo pa ngayon pag nakakuha ng Lakers Basta second option siya At mula si Baby Buckets tsaka si Lolo Bron para makahawak naman siya ng bola. O ano pa kimakas malagay mga ito ng Lolo Bron.